Sa araw ng graduation ko, sinabi ng tatay ko, hindi ka namin anak, ang lihim ng aming pamilya na nagpabagsak sa akin. Ako si Marvin, 24 taong gulang. Sa buong buhay ko, isang bagay lang ang pinanghawakan ko, ang pangarap kong makapagtapos para masuklian ang lahat ng paghihirap ng mga magulang ko. Lumaki ako sa isang maliit na bahay kasama ang tatay kong si Rogelio at nanay kong si Lorna. Sa paningin ng ibang tao, isa kaming simpleng pamilya. Pero sa loob ng bahay namin, araw-araw akong nakikipaglaban para maramdaman kong may halaga ako. Simula bata ako, lagi kong naririnig ang parehong mga salita mula sa tatay ko. Marvin, wala kang mararating kung ganyan kakahina. Ang laki ng gastos ko sa'yo. Huwag mong sayangin. Dapat nagpapasalamat ka dahil pinakain ka namin. Masakit. Pero palagi kong iniisip. Baka tama sila. Baka kailangan ko lang magsikap para mahalin nila ako. Kaya ginawa ko lahat. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho sa gabi. May mga araw na pumapasok ako ng walang tulog. May mga gabi na umiiyak ako sa kwarto dahil sa pagod, pero kinabukasan, bumabangon pa rin ako. Dahil gusto kong marinig kahit isang beses lang. Anak, proud kami sa'yo. Dumating ang araw ng graduation ko. Suot ko ang toga ko, hawak ang diploma, at naghihintay akong makita sila sa audience. Pero ilang minuto bago tawagin ang pangalan ko, nakita ko silang nag-uusap sa gilid ng hall. Mukhang seryoso. Lumapit ako. Tay? Nay? Okay lang ba kayo? Biglang tumahimik sila. Tumingin sa akin ang tatay ko na parang may sasabihing isang bagay na sisira sa buong mundo ko. At sinabi niya, Marvin, pagkatapos nito kailangan mong malaman ang katotohanan. Napakunot ang noo ko. Anong katotohanan? Huminga siya ng malalim. Hindi ka namin tunay na anak. Parang tumigil ang paligid. Hindi ko narinig ang ingay ng mga tao. Hindi ko narinig ang pangalan ko na tinatawag sa stage. Ang tanging naririnig ko lang ay ang boses niya. Hindi ka namin kadugo. Napaatras ako. Anong ibig sabihin nito, Tay? Nagbibiro ba kayo? Umiling si Nana Lorna habang umiiyak. Marvin, patawarin mo kami. Bakit? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Sa araw na dapat masaya ako. Sumigaw ako. Buong buhay ko, pinilit kong maging anak na gusto ninyo. Tapos sasabihin niyo sa akin na hindi niyo ako anak. Lumapit ang tatay ko. Pinulot ka namin noong sanggol ka pa. Iniwan ka ng tunay mong magulang. Napaluha ako. Kung ganun, bakit lagi niyo akong pinaparamdam na pabigat ako? Walang sumagot. At doon ko nakita ang pinakamalaking sakit. Hindi dahil hindi ako kadugo. Kundi dahil kahit inalagaan nila ako, ginawa nila akong parang isang utang na kailangang bayaran. Nang gabing iyon, umalis ako sa bahay. Wala akong dala kundi damit at diploma. Akala ko tapos na ang buhay ko. Pero ilang araw ang lumipas, may tumawag sa akin. Isang babae. Marvin. Anak ba kita? Nanlamig ako. Sino po kayo? Ako ang tunay mong ina. Hindi ako makapagsalita. Nagkita kami sa isang maliit na cafe. Doon niya sinabi ang buong kwento. Noong bata pa ako, nagkaroon siya ng malaking problema. Wala siyang pera, walang matirhan, at natakot siyang hindi niya ako mapalaki ng maayos. Kaya iniwan niya muna ako sa isang pamilya na pinaniniwalaan niyang mag-aalaga sa akin. Pero bumalik siya. At doon niya nalaman na ayaw na akong ibigay sa kanya ng pamilya ni na Rogelio. Dahil legal na nila akong inampon. Tumulo ang luha ko. Kung mahal niyo ako, bakit hindi niyo sinabi? Umiiyak siyang sumagot. Dahil natakot ako. Natakot akong kamuhian mo ako. Makalipas ang ilang buwan, naging matagumpay ako sa trabaho. Hindi dahil gusto kong patunayan na mali sila. Kundi dahil natutunan kong may halaga ako kahit walang nagsasabi nito sa akin. Isang araw, bumalik ako sa dati naming bahay. Nakita ko si Tatay Rogelio na matanda na at may sakit. Pagkakita niya sa akin, yumuko siya. Marvin ni. Tahimik akong tumingin. Bakit ka bumalik? Umiti ako ng kaunti. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Bumalik ako dahil ayokong maging katulad ng mga taong nanakit sa akin. Napaluha siya.
Anak, patawad. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang salitang matagal kong hinihintay. Anak. Pero hindi ko na kailangan iyon para malaman ang halaga ko. Moral lesson. Hindi lahat ng pamilya ay nasusukat sa dugo. Minsan, ang taong kasama mo sa buhay ay maaaring maging dahilan ng pinakamalalim mong sugat. Pero huwag mong hayaan na ang sakit ng nakaraan ang sumira sa kinabukasan mo. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa kung sino ang tumanggap sa kanya, kundi sa kung paano niya piniling bumangon matapos siyang wasakin.